Ito ang inyong mga divorce papers. Isabel. Isabel, teka, Bitawan mo ako. Miguel, nabulag ako noon. Pinakasalan ang isang patay gutom na tulad mo. Kunin mo ang pera at lumayas ka na. Lumayas ka na. Isabel. Tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Sa araw na matapakan ko ang pamilya Reyes, kahit luhuran mo pa ako, hindi na kita titingnan pa. Patay na si Papa. Nalugi ang pamilya Reyes. Miguel, ayoko talagang madamay ka. Mika, ngayon, may 70% discount ang mga itlog sa supermarket. Nasungkit ni Mama ang huling kahon. Ang galing, di ba? Ang galing mo, Mama, nakakuha rin si Mika ng espesyal na presyo ng sili. Sige, uwi na tayo. Si Miguel De Luca, CEO ng Empleo Group, bumalik sa lungsod ng Silangan ngayong araw, na may yaman na higit sa 10 bilyong piso. Naging pinakabatang bilyonaryo ng lungsod ng Silangan. Pinakabatang bilyonaryo ng Silangan. Nagawa niya talaga. Si Tito sa malaking screen, ang gwapo-gwapo. Mama, gusto ko siya ang papa ko. May papa ka. Nakalimutan mo ba ang sinabi ni Mama? Pumunta ang papa mo para iligtas ang mga alien. Wala siya sa Earth. Pero yung tito sa screen, at ang litrato sa pataka ni Mama, magkamukhang magkamukha, siya talaga ang papa ko. Hello. Isabel, huwag mong kalimutan, ang class reunion ngayong gabi, dapat pumunta ka, ha? Dumating na si Miguel. Miguel, bakit siya nandito? Isabel, bakit ka nagtatago? Bilisan mo, at batiin si Sir Miguel. Limang taon tayong hindi nagkita, nag-aalok ka kaagad ng sarili. XY. Bangon. Sir Miguel, huwag niyo na siyang patulan. Upo na po kayo. Isabel, noon, nandidiri ka kay Sir Miguel dahil mahirap siya, kaya iniwan mo si Sir Miguel. Ngayon, matagumpay na si Sir Miguel, baka ikaw ay nagsisisi na siguro ng todo. Sinabi ko na nga, wala siyang taste. Noon, ayaw na ayaw kay Sir Miguel. Ngayon, hindi man lang siya karapat-dapat magbitbit ng sapatos ni Sir Miguel. Talagang walang taste eh. Sa tingin ko, malas talaga siya. Nang mag-divorce sila ni Sir Miguel, agad umasenso ang kanyang karera. Sa tingin ko, siya ay sumpa sa asawa. Isabel, nalugi ang pamilya Reyes. Kulang na kulang ka siguro sa pera, no? Basta lumuwag ka at salinan mo ako ng alak. Ang 30,000 piso na to, ibibigay ko sa'yo. Ano, tuloy. Sa 30,000 piso, nagyayabang ka na rito. Kung may pera ka, ipacheck mo yung utak mo. Isabel, inaakala mo pa rin na ikaw ang datang senyorita ng pamilya Reyes. Kinalaban mo si Sir Miguel. Ngayon, buong lungsod ng Silangan. Walang mangangahas na tulungan ka. Ngayon, paluluhurin kita. Dapat lumuhad ka sa akin. Lumuhad ka na sa akin. Ano ang 30,000? Mag-aalok ako ng 800,000 piso.
Lumuhod ka at salinan mo ako ng alak. Sir Miguel, tinutulungan ko po kayo. Gold digger lang naman si Isabel. Dati, iniwan ka niya dahil sa pera. Ako. Hindi mo sakop ang mga bagay na tungkol sa akin. Ngayon, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Alinman sa lumuhod ka at salinan ako ng alak. O, ipapawala ko ang pamilya Cruz sa lungsod ng Silangan ng tuluyan. Pagbantayan niyo ang inyong mga bibig. Kung sino man ang magsalita pa ng kung ano-ano, ipapatikom ko ang inyong mga bibig ng tuluyan. Galit na galit. Dahil ba may nagpaalala sa kanya noon? Nang iniwan ko siya, gaya ng inaasahan, nakakahiya pa rin sa kanya. Tara. Nasa labas ang kotse, ihahatid kita. Kaya kong maglakad mag-isa. Hindi na kailangan mag-abal si Sir Miguel. Bakit? Natatakot ka bang makita ko na nakatira ka sa squatters area? Gusto kong makita kung gaano nakalugmok ang dating Senorita Reyes na iniwan. Ngayon, Ayos lang ako. Hindi na kailangan mag-alala si Sir Miguel. Hello. Anak, pabalik na si Mama. kaninong tawag yan? Ang bago mong boyfriend. Hindi dapat malaman ni Miguel na si Mika ang anak niya. Kukunin niya talaga si Mika. Sobra naman ang panghihimasok ng ex-husband. Dahil hiwalay na, mas mabuting may distansya tayo. May distansya. Isabel, ang ganda ng pangarap mo. Mukhang kailangan kong maghanap agad ng trabaho. Hindi kailanman. Nag-i-interview si Sir Miguel. Bakit ngayon? Miguel, bakit siya nandito? Ako si Selena, director ng Silangan Law Firm. Selena. Ako rin ang iyong interviewer. Ang kumpanya namin. Hindi basta kung sino-sino lang ang pwedeng makapasok. Lagot, siguradong ipapahiya niya ako ng todo. Hindi ko na lang ipapahiya ang sarili ko. Ano ang pangalan mo? Isabel, Ano ang edukasyon mo? elementarya. Karanasan sa trabaho? Wala akong alam. Magkano ang gusto mong sweldo? 400,000 piso. Dito ka ba para gumawa ng gulo? Siguro naman ngayon, papayagan mo na akong umalis, di ba? Kung hindi ko siya kayang labanan, kaya ko namang umiwas. Hindi ako karapat-dapat sa inyong kumpanya. Mauuna na ako. CJ, ikaw. Pumasok ka bukas. Sir Miguel, ang ganyang klaseng tao, paano makakapasok sa kumpanya? May puna ka sa desisyon ko. Wala po. Laging walang puso si Sir Miguel. Bakit naman parang may paboritismo siya sa babaeng ito? Miss Reyes, may problema ba? 400,000 piso ito. Kahit ano pa man, hindi pwedeng tanggihan ang pera. Basta hindi matutuklasan ni Miguel si Mika. Ang pagtatrabaho ko rito, siguro naman ay walang problema, di ba? Walang problema, Sir Miguel. Papasok ako bukas. Pagkatapos mo akong iwan, hindi naman kita nakitang bumuti ang buhay. Ang bagong employee benefit ng kumpanya. Sa tanghali ay magbibigay sa lahat ng libreng employee meal. Kuhanin mo. Salamat. Kuhanin mo.
Wow, 5-star meal ito. Di ba? Napakagalante naman ni Sir Miguel. Miss Reyes, sandali. Isabel, bakit may malaking lobster ka? Wala kami niyan. Salamat po, Assistant Mark. Siyempre, galing po yan kay Sir Miguel. Isang espesyal na pagtrato. Ngayon lang po ako nakakita kay Sir Miguel na naging ganito ka-interesado sa isang babae. Kunin mo na ang sayo. Isabel, narinig ko na close kayo ni Sir Miguel. At saka, kasal na siya at hanggang ngayon, ang kanyang ex-wife, ay hindi niya pa rin makalimutan. Alam mo ba yan? Hindi ko alam. At saka, kami ni Sir Miguel ay hindi talaga close. Saka, may anak na rin ako. Mika, anong ginagawa mo dito? Hindi ba dapat nasa daycare ka? Mama, nahihilo ako. Ang sama ng pakiramdam ko. Sir Miguel po. Miguel. Mika, anong pakiramdam mo ngayon? Kapag nandito si Mama, mas mabuti na ang pakiramdam ko. Isabel, opisina ito, hindi daycare. Dinala mo ang anak mo dito, nakakaabala ka sa trabaho ng iba. Pasensya na po, Director Selina. Talagang kasalanan ko po ito. Wala na po akong magawa. Naalala ko, sa employment details mo, nakasulat ay single ka. Nabuntis ng hindi pa kasal, nagkaanak sa labas, at dinala pa rito sa opisina. Nakakahiya talaga. Kung hindi mo kayang magsalita ng maayos, itikom mo iyang bibig mo. Ikaw, ang lakas ng loob mong itulak ako. Ngayon din, lumayas ka sa kumpanyang ito. May tao ba dyan? Hoy! Ano nang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Bitawan niyo si Mama, mga masamang tao. Humanda kayo. Hahanapin ko ang papa ko, para ay patanggal kayong lahat. Mika! Sige, tawagin mo. Tingnan natin, dito sa law firm na ito, sino ang poprotekta sa iyo? Papa, may umaaway kay Mama. Tara na, Papa, dali. Iyang masamang babae na yan ang umaaway kay Mama. Ano? Baka anak siya ni Miguel. Naku po, tingnan ninyo, ang mga mata at ilong ng batang ito. At ni Sir Miguel, ay talagang, magkamukhang magkamukha. Grabe, ang magkamukha nila, baka nga talaga anak siya ni Sir Miguel. Isabel, anak ko ba talaga yan? Sir Miguel, anak ko po yan sa ex-husband ko. Kaka-divorce ko lang po. Mama, sinungaling ka. Nakita ko ang litrato ni na Papa at Mama. Siya at ang tao sa litrato ay magkamukhang magkamukha. Dala ko pa ang litrato. Anong litrato? Pakita mo sa akin. Ito. Ito ay... Pasensya na po. Sa tingin ko, mali ang nakuha ko. Sir Miguel, kita mo na, sabi ko na nga ba, si Mika lang po iyan kung ano-ano lang po ang sinasabi. Talaga ba? Isabel, bakit hindi ko alam na bukod sa akin, may iba ka pa palang ex-husband? Ang personal kong buhay, hindi ko kailangang iulat sa inyo, Sir Miguel. Ilang taon na ang bata? 4 na taon. 4 na taon. 1 taon pa lang tayong hiwalay. Nagpakasal at nagkaanak ka na agad sa iba. Isabel, ang galing mo talaga. Kapag malalim na ang pagmamahala, natural lang na magkaanak. Bakit ka ba ganyan kainseryado, Sir Miguel? Huwag mong sabihin. Gusto mong maging tagasalo. Huwag kang mag-assuming dito. Wala akong pakialam sa buhay mo. Isabel, narinig mo ba?
Walang interes si Sir Miguel sa'yo, walang interes sa iyo si Sir Miguel. Ang isang taong may personal na buhay, na hindi maayos tulad mo, ay hindi karapat-dapat manatili sa kumpanya. Bilisan mo, isama mo na iyang anak mo at lumayas ka. Papa, huwag mo naman kaming paalisin, di ba? Huwag na kayong mag-abala. Aalis na ako mag-isa. Mika, tara na. Hindi pa kita pinapayagang umalis. Makinig kayong lahat. Simula ngayon, lahat ng female employees ay maaaring magdala ng anak sa trabaho. Maglalaan ako ng lugar sa opisina at gagawing kids play area bilang pag-aaruga ng kumpanya sa mga empleyado. Sir Miguel, nababaliw ka na ba? Hindi ba pinakaayaw mo sa mga bata? Selena, nanlalaman ka ng mas maliit. Tinatarget mo ang mga intern at wala kang profesionalismo. Kung magpapatuloy yan, kailangan kong pag-isipang muli ang posisyon mo bilang direktor. Isabel, sa tingin mo, madali akong lokohin. Anak ko ba talaga ang bata? Hindi. Talaga ba? Malalaman natin yan kapag nagpad-na-test ako. Miguel, Ganyan ka kung mag-react. May itinatago ka sa akin. Inatake na naman ng low blood sugar. Sa tagal ng panahon, humihina na ang katawan mo. Assistant Marco, ayusin ang medical check-up. Kasama ang pamilya. huwag na. Opo. Pakihawakan po ang bata. Hindi. Hindi niya maaaring kunin ang sample ni Mika. Isabel, bakit ka natataranta? Hindi naman. Hindi lang ako nakatayo ng maayos. Sige, ipacheck na muna. Opo. Tapos na ang medical check-up. Oras na para pumunta sa partnership dinner ng law firm. Pero si Mika, Iwan mo si Mika kay Assistant Marco. Tara na. Opo. Director Selena, napakaganda niyo po ngayon. Salamat. Ang nag-iisang taong karapat-dapat tumabi kay Miguel ay ako lang. Miguel. Mga kasama, ito ang bago nating intern na abogado. Kung kailangan niyo ng tulong, sa tingin ko siya ay isang napakagandang pagpipilian. magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Isabel Reyes. Pangunahin kong hawak ang commercial litigation at non-litigation services. Inaasahan kong makakatrabaho ko kayo sa hinaharap. Ito ang Isabel na kilala ko. Ano ang ibig sabihin ni Sir Miguel? Bakit siya nagdala ng intern sa partnership dinner ng ating elite law firm? Ay, hindi mo pa alam? Si Sir Miguel yan. Gumagamit ng resources para bigyan ng pagkakataon ng dalaga. Ito ang elite law firm, ang namumuno ng Pamilya Pino. Ang namumuno sa Pamilya Pino, bilyon-bilyon ang halaga ng partnership na ito. Kung makukuha mo ang loob niya, magiging ganap na abogado ka. French, parang pamilyar sa akin si Binibini Reyes. May hawig siya sa dating si Stella. French, iniisip ko kung interesado siyang. French, makipagtulungan sa akin. Hindi ko inakala na may nakakaalala pa kay Stella. French, hindi ka marunong mag-French? French, ako ang namamahala sa international arbitration. Matagal ko nang narinig na ang elite law firm ay puno ng mga magagaling na tao. Hindi ko akalain na mayroon pa palang marunong mag-French. At ganito pa kahusay na talento. Sobra naman po ang papuri ninyo. Sir, si Isabel. Galing lang siya sa probinsya. Hindi siya marunong mag-Ingles. At hindi pa niya narinig si Stella. Huwag niyo na lang po siyang intindihin. Tutal, ang Silangan Law Firm din naman. Ang nangungunang law firm sa industriya. Hindi ko talaga alam kung paano siya nakapasok sa law firm ninyo. At nakakuha pa ng espesyal na pag-aalaga mula kay Sir Miguel. French, pero isa lang siyang palamuti na gumamit ng katawan para umasenso. French, anong pakialam kung gagabayan siya ni Miguel? French, sa posisyong yan, hindi siya magtatagal.
French? Oo nga, napakaganda niya. French, nakipagtalik siya kung kani-kanino para lang makapasok sa law firm. French, Isabel, hanggang kailan ka pa magpapakadwa? Miguel, nagsasalita ka ng French, hindi ka niya maiintindihan. Ang labis naman yata yan na pagpapahiya. Isabel, gusto mo bang isalin ko para sa'yo? Kahit hinahamak na siya ng iba, wala pa rin siyang alam. Nakakaawa naman siya. French, Director Selina, ang paninira sa kapwa ng talikuran ay maaaring maging dahilan para questionin ng iba ang iyong professional ethics. Ikaw, marunong ka ng French. Sir Lee, ipagkatiwala niyo po sa akin ang proyektong ito. Ang profesional na kakayahan ko ay siguradong walang palya. Walang palya. Ang proyekto ni Sir Lee ay napakakomplikado. Kahit ako, hindi ako nangangahas na magyabang. Sa buong mundo ng abugasya, tanging si Stella lang ang ganap na kayang gampanan yan. Sa tingin mo ba ikaw si Stella? Tama, ako si Stella. Ikaw, huwag kang mag-akala na hindi ko nakita ang resume mo. Elementary lang ang natapos mo, at nabuntis ka ng hindi pa kasal, nagyayabang ka pa rin. Alam mo ba kung sino si Stella? Si Stella noon ang tanging babaeng abogado na pagka-graduate pa lang ay agad nang nakapasok sa arbitration committee. Ang kanyang record sa mga pagdinig ay 30 panalo at walang talo. Kinilala siya sa mundo ng abugasya bilang ang hindi natatalong diyosa. Napakayab, akala ko pa nga ay ikaw ang gumawa ng lahat ng ito. Ikaw. Si Stella ang idolo ng lahat ng kababaihang pumasok sa mundo ng abugasya. Director Selina, bakit mo pa sinasabi sa kanya ang lahat ng yan? Ang isang nakapasok sa law firm dahil sa kama lang, paano malalaman kung gaano kalaki ang impluensya ni Stella sa mundo ng abugasya natin? Ayusin mo yan. Ako na ang bahala. Ang singsing na ito ay sapat na upang patunayan ang aking pagkatao. Isabel, nababaliw ka na ba? Hawak-hawak mo yang sirang bagay na yan. Anong mapapatunayan yan? Iyan ang eksklusibong sagisa ng Global Premier Lawyers Association. Iyan talaga ang insignia ng Premier Lawyer. Nakita ko na yan sa yearbook ng Bar Association. Hindi ko akalain na ikaw talaga si Stella. Ipagpaumanhin niyo po ang aking kawalang gala kung ang proyektong may milyong halaga na ito ay ipagkakatiwala sa inyo. Mag-aalok ako ng 1 bilyon. Iimposible. Pekeng-peke yan. Director Selina, wala ka talagang alam sa mundo. Gawa yan mula sa 36 na uri ng rare minerals na pinenday ng magkakasama at ang kakaibang kislap niyan ay hindi kayang gayahin. Stella, pa-autograph naman. Stella, ito ang calling card ko. Ako rin, pa-autograph naman. Selina, dahil sa paninira mo sa empleyado ng kumpanya at unfair competition, ayon sa mga patakaran ng kumpanya, may salary deduction ka sa loob ng 3 buwan. Sir Miguel. Isabel, hindi kita palalagpasin. Ano? Hindi yata maganda yan. Siya pa rin si Stella, kung tutusin. Ano ngayon kung siya si Stella? Ngayon lang siya nagmamayabang. Huwag kang mag-alala. Kung magtagumpay ito, bibigyan kita ng promosyon. Sige, Director Selina. Sige, usapan na yan. Hoy, umalis ka dyan. Umalis ka. Gusto kong maglaro ng building blocks. Laruan ko to. Kung gusto mong maglaro, pwede tayong maglaro ng magkasama. Sinong gustong maglaro kasama mo? Manager ang mama ko. Kaya dapat kang sumunod sa akin. Ngayon, lumuhad ka. Gagawin kitang kabayo. Ayoko. Wala kang modo. Ayoko na makipaglaro sa'yo. Pero ang mama ko ay senior manager ng kumpanya. Ang mama mo ay isa lang namang junior assistant. Kung lalabanan mo ako, ipapatanggal ko siya sa mama ko para mawalan ng trabaho ang mama mo. Seryoso ang mama ko sa trabaho. Ano ang karapatan mong tanggalin siya? Sabi ng mama ko, ang mama mo ay hindi marunong magdala sa sarili sa trabaho. Nabuntis siya ng hindi pa kasal kaya kanya ipinanganak. Wala kang papa, isa kang anak sa labas, hindi mabuting mga tao, ang buong pamilya ninyo. Sinungaling ka, huwag mong pagsalitaan ng masama ang mama ko. Sasalitain ko, gaga ang mama mo, gaga ka ring bata ka, lumayas ka. Mika, ayos ka lang ba? Mama, ayos lang po ako.
Ano nang ginagawa mo? Anong karapatan mong manakit ng tao? Mag-sorry ka kay Mika. Pero manager ang mama ko. Kung ano ang gusto kong gawin, gagawin ko. Kapag hinerangan mo ako, ipapatanggal kita sa mama ko. Ikaw pa ang may ganang magalit, nanakit ka na nga. Turuan kita ng leksyon. Aray! Tigilan mo. Umalis ka riyan. Isabel, nababaliw ka na ba? Pati anak ko, nagawa mong saktan. Hindi lang siya nagsalita ng mayabang. Nanakit pa siya ng tao. Tinuturuan ko lang siya ng magandang asal ngayon. Kailan pa? Naging ikaw ang magtuturo sa anak ko. Kayong dalawa, mag-sorry agad kay Liu. Mama, gusto kong lumuhad sila at mag-sorry sa akin. Tapos, dama pa sila sa sahig. At gawin ko silang kabayo. Narinig nyo ba? Kapag hindi ninyo ginawa yan, marami akong paraan para palabasin kayo sa kumpanya. Wala naman kaming kasalanan. Bakit kami magsusorry? Manager Laura, kung ako ang tatanungin, ang ganitong paglabag sa mga patakaran ng kumpanya, salot sa kumpanya, ay dapat tanggalin agad kapag nalaman pa ni Sir Miguel. Baka purihin ka pa niya. Tama ka, Director Selena. Isabel, tanggal ka na sa kumpanya. Ngayon na, lumayas ka agad. Bakit ko kayo susundin? Personal akong kinuha ni Sir Miguel. Kahit patatanggalin na, dapat mismo si Sir Miguel ang mag-utos. Ako ang boss mo. Ngayon pa lang, binabastos mo na ako. Paano na lang sa hinaharap? Hahayaan pa kitang tapakan ako. Ayoko nang makipagtalo sa iyo. Mika, tara na. Gusto mo pa ring akitin si Sir Miguel. May anak ka na nga, pero ganyan ka pa rin ka walang hiya. Ang walang hiya mo talaga. Sasabihin ko ulit sa'yo, hindi kami ganun ang klase ng relasyon ni Sir Miguel. Ang lakas ng loob mong sampelan ako. Bakit kayo nakatunganga pa dyan? Hulihin niyo siya agad. Ipapaalam ko sa kanya ngayon kung anong mangyayari kapag kinalaban mo ako. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ang mama ko. Huwag niyo siyang apihin. Leche kang bata ka. Lumayas ka. Mika, bitawan mo ako. Oh, natataranta ka na ngayon. Huli na ang lahat. Ito ang mangyayari sa sino mang kumalaban sa akin. Tigilan nyo. Ano ang ginagawa ninyo? Sir Miguel, sakto po ang dating ni itong si Isabel, hindi lang lumaban sa boss, nanakit pa ng tao, sobra na po talaga siya. Ayon sa patakaran ng kumpanya, dapat siyang tanggalin agad. Tanggal ka na sa trabaho. Umalis ka sa kumpanya sa loob ng 3 minuto. Hindi po, Sir Miguel, may nag-utos lang po sa akin. Siya po, sabi niya, basta paalisin ko si Isabel, siya na ang bahala. Gumagawa ng gulo dito sa kumpanya. Anong klaseng asal yan? Hindi ninyo pa ba siya ilalabas? Teka lang. Anong ginagawa ninyo? Kayo, Sir Miguel, makinig ka sa paliwanag ko, Sir Miguel. Binalaan na kita kanina, pero hindi ka pa rin nagtitino. Kaya hindi ko na kailangan na pagbigyan ka. Selena, salary deduction at 1 buwang suspension. Bawiin ang lahat ng iyong kapangyarihan. Ngayon, mag-empek ka at umalis sa kumpanya. Sir Miguel, hindi po. Tumahimik ka. Lumayas. Mama, masakit. Mika, bakit ka dumudugo? Mama, masakit. Mika, Dadalhin ko siya sa ospital. Doktor, kumusta po ang lagay niya? Nawala ng malay ang pasyente at kailangan ng salina ng dugo. Sino sa inyo ang may type A na dugo? Ako po. Sa akin na lang kunit. Hindi pwede. Hindi ka pwedeng magbigay. Bakit hindi ako pwedeng magbigay? Critical ang kondisyon ni Mika ngayon. Bakit ka natataranta? Kasi Kasi ang direktang kamag-anak ay hindi pwedeng magsalin ng dugo. Tama ba, Isabel? hindi. Sir Miguel, narito na po ang DNA test result na hinihingi ninyo. Hindi mo pwedeng tingnan yan. Isabel, bakit ka natataranta? Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Sabihin mo sa akin. Si Mika ba talaga ang anak? Hindi. CJ, hindi ka pa rin umaamin. Walang koneksyon ng dugo. Matagal ko nang sinabi sa iyo, anak ni ex-husband ko si Mika. Ngayon, naniniwala ka na siguro, di ba? Ay naku.
Kung hindi si Mika, ang anak ko, bakit mo ako niloko na 4 na taon na ang bata? Kasi noong taon na naghiwalay tayo, nasa piling ako ng ex-husband ko. May problema ba? Sir Miguel, masyado kang nagmamalasakit. Baka naman, gusto mong magpalaki ng anak ng iba? Wala akong interes na magpalaki ng anak ng iba. Mula ngayon, ang tungkol sa kanya, wala nang kinalaman sa akin. Assistant Marco, type in na dugo ka. Salinan mo ng dugo ang bata, dobling sahod. Opo. Ako ang una nang iwan sa'yo. Ngayon, maging sa status o posisyon, hindi na ako karapat-dapat sa'yo. Magandang araw po. Pakibayad po ng medical expenses. Pamilya ni Mika, di po ba? Ang medical expenses niya, bayad na. Bayad na? Opo, Sino ang nagbayad? ang papa po ng bata. Sa totoo lang po, talagang mabuti siya sa bata. Espesyal siyang nagbilin sa amin, na i-arrange ang bata sa pinakamagandang kwarto, gamitin ang pinakamagandang gamot, kahit ang nursing care, ay pinili mula sa amin, ang pinakamagaling na nurse. Miguel De Luca. Alam na alam niya na hindi niya anak ang bata. Bakit niya pa rin ginagawa ito? Sir Miguel, may dokumento po rito na kailangan ninyong pirmahan. Ikaw ang nagbayad ng medical expenses ni Mika, di ba? Salamat po. Huwag kang magpasalamat sa akin. Tutal, ikaw ang project head. Kung dahil dito ay mawala ang focus mo at maapektuhan ang trabaho, lalo ka lang mapapahama. Ibabalik ko po sa inyo ang perang yan. Hindi na kailangan magmadali sa pera, pero may isang bagay na kailangan ko ang tulong mo. Ano po iyon? Babalik si Lola bukas. Hindi pa niya alam ang tungkol sa paghihiwalay natin. Matanda na si Lola, mahina ang katawan, hindi kakayanin ang anumang stress. Naiintindihan ko po. Kaarawan ni Lola bukas. Gusto kong samahan mo ako sa isang palabas. Magpanggap na tayo, hindi pa hiwalay. Huwag mo sanang masamain. Wala akong anumang intensyon sa'yo. Para lang ito sa kapakanan ng kalusugan ni Lola. Pagkatapos nito, magbibigay ako ng malaking pabuya. Pero walang magbabantay kay Mika. Hindi ako mapakali. Kung gayon, isama mo na rin ang bata. Isipin mo na anak natin siya. Siguro ang papa niya ay isa ring walang kwenta. Gusto naman ako ni Mika. Hindi siguro niya mamasamain kung magpalit ng papa. Nabuhay ako ng ganito katagal. Ngayon lang ako nakakita ng taong kung laitin ang sarili ay ganito kalala. Mika, halika rito. Ipasyal ka ni Tito. Sa lumang mansyon, may malaking hardin, may mga laruan din, at maraming masasarap na pagkain. Gusto mo bang pumunta? Gusto ko po. Mama, gusto po ni Mika na sumama kay Tito para maglaro. Please po. Sige, isasama ka ni Mama. MM. Relax ka lang, masyadong. Matigas ang katawan mo. Baka mahalata tayo ni Lola. Naiintindihan ko po. Tara na. Lola, sabi ng doktor, kaka-surgery lang po ng binti ninyo, kaya bawal ang lamig. Kailangan mag-ingat sa lamig. Ay nako, itong matanda kong katawan, kung itong binti ko ay hindi na malakas, okay lang. Pero wala man lang akong apo sa tuhod na lalaki. Ano ang gagawin ko sa napakaraming ari-arian ng pamilya, kung wala namang silbi? Lola sa tuhod. Ay. Tapos na. Itong sakit ko. Malala na siguro. No, naghahalusinate na yata ako. May bata. Tumatawag sa akin na lola sa tuhod. Kung totoo lang na mayroon ako, isang apo sa tuhod na tulad niya, napakasaya siguro. Lola sa tuhod, ano po ang sinasabi ninyo? Anak, ikaw ba si... Lola, siya po ang apo ninyo sa tuhod, si Mika. Ha, ang apo ko sa tuhod, anak ninyong dalawa. Ay nako, Diyos ko po, salamat sa Diyos. Itong matanda kong katawan, sa buhay ko pa. Makikita ko pa ang apo ko sa tuhod, ay nak... Halika, payakap kay Lola. Lola po, bakit po kayo Kaka-surgery lang po ninyo, di ba? Umupo po kayo agad. Hindi ako pagod. May Mika na ako. Kahit mabuhay pa ako ng 500 taon, hindi magiging problema. Hiha, ikaw ay ang dakilang bayani ng pamilya De Luca. Kailangan ka talaga biyayaan ni Lola. Halika, ito ang aming pang-angkan na pulse Ares. Tanggapin mo muna. Wala namang ibang maibibigay si Lola, kundi maraming pera. Ganito na lang, bukas, magsasagawa ako ng family meeting, at kalahati ng shares ng pamilya De Luca, ay ililipat ko sa'yo. Lola, hindi po pwede yan. Ako at si Miguel. Tanggapin mo na ang kalooban ni Lola. Tama, ito ay nararapat sa at bibigyan ko pa si Mika, ng isang sarili niyang playground.
Kontakin mo ang construction team. Sa loob ng 2 oras, ang bilya sa tabi ay gawin ninyong playground. Sa loob, maglagay kayo ng super laking slide. Gusto ba ni Mika yun? Gusto ko po. Ang bait ni Lola. Mabuti naman. Ngayon ay magandang araw. Matagal ko nang inihanda ang isang buong mesa ng pagkain. Tara, kumain na tayo. Tara. Mika, si Lola sa tuhod ay kukuha ng hipon para sa kainin mo agad. Salamat po, Lola sa tuhod. Anong nangyari sa inyong dalawa? Bakit hindi kayo nagsasalita? Noong nagpakasal kayo, kayo ay lagi naghalikan at nagyakapan pa. Yun, okay lang po kami. Masyado lang po kaming busy sa trabaho, kaya medyo pagod po. Kahit abala kayo, hindi naman dapat ganyan. Hindi pwede. Sige, halikan mo siya ngayon para patunayan na buo pa rin ang pagmamahalan ninyo. Yehey! Kiss! 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 Lola, sa totoo lang po, ako at si Miguel. Dahil nagpapanggap lang naman tayo, mag-focus ka, pikit. Sige, ganyan nga. Maging mas malambing naman kayo. Huwag nyo nang pag-alalahanin si Lola. Mika, di ba? Opo, gusto ni Mika na magkasama sina Papa at Mama. Ang bait-bait itong si Mika. Kakabalik lang, gusto niya na rin dito. Hindi pwede yan. Huwag na kayong umalis ngayong gabi. Dito na lang kayo matulog. Lola, hindi po yata tama. Masama ang pakiramdam ng mata mo. Kung ganoon, huwag ka nang umuwi ngayong gabi. Magpahinga ka na lang dito ng maayos. Nakakaabala rin kasi ang pabalik-balik. Oo, ayan, desidido na. Tara, Mika, si Lola sa tuhod. Dadalhin ka sa taas para maglaro. Opo. Magkasama sa iisang kwarto. Kaya ba, makakasama ko si Miguel sa iisang higaan? Tama ba to? Balak mo bang tumayo lang dyan buong gabi? Iisa lang ang kama. Ako sa kama, ikaw sa sahig. Bahay ko to. Bakit ako matutulog sa sahig? Tig-isa tayong panik. Halika na, matulog ka na. Sige, magkakaliwanagan muna tayo. Itong linyang to ang hangganan natin. Walang sinuman ang pwedeng tumawid sa linyang iyan. Elementary ka ba? Isabel, acting lang to. Huwag kang mag-isip ng sobra. Manyakis ka, hindi ba usapan na tig-isa tayong panik? Tignan mo ang sarili mo. Ikaw ang tumawid sa borderline. Hindi ako gumalaw. Napakatagal na panahon na ang lumipas. Bakit mayroon pa rin ganitong pakiramdam? Pagkatapos mong mag-ayos, bumaba ka na agad. Naghihintay pa si Lola sa atin. CJ. Gumising ka sa katotohanan. Huwag kang mag-isip ng sobra. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang magtrabaho ng mabuti at bayaran ang utang. Lola, aalis na po kami. Oo. Mika, opo, sa susunod, dapat madalas mong bisitahin si Lola sa tuhod, ha? Opo, alam na ni Mika. Gusto ni Mika si Lola sa tuhod, ang bait-bait. Miguel, sa susunod, alagaan mong mabuti, sina Isabel at Mika. Kung hindi kita papatawarin. Magbe-video call ako para mag-check regularly. Hindi mo ako maloloko. Magve-video call, Lola, ito. Sige po, alam ko na po. Huwag kang mag-alala, Lola. Aalagaan ko po silang mabuti. Sinabi na ni Lola, wala na akong rason para tumanggi.
Bakit hindi na lang kayo lumipat dito sa bahay ko para madali ring mag-check si Lola? Wag na, kami ni Mika. Sanay na kaming nakatira doon. Napakahirap ang pabalik-balik. Ayaw mo talagang iwan, no? Bakit? Bahay yon ng ex-husband mo, di ba? Dahil doon lumaki si Mika, simula pagkabata. Hindi siya sanay kung lilipat kami sa... Ang pasilyo at pintuan ay halos gumuho na. Hindi na nga masisiguro ang basic na seguridad. Iyan ba ang sinasabi mong magandang tirahan? Kahit na medyo luma sa labas, ang interior naman ay maganda pa rin. Bukod pa rito, ilang taon na rin akong nakatira doon. Walang delikado doon. Mika, nakauwi na tayo. Uwi na tayo. Opo. Gabi na, aakyat na kami. Ang kapitbahay na to, kailan pa nagkaroon ng magandang babae rito? Napaka-sexy niya. Samahan mo naman akong maglaro, ha? Hindi kita kilala. Umalis ka, please. Hoy, bruha ka. Kunwari ka pang pakipot, kinakausap ka lang, pinapaboran na kita niyan. Kung hindi, babayaran na lang kita. Anong ginagawa mo? Huwag kang pumasok. Bitawan mo ako. Masamang tao, bitawan mo si mama ko. Alis. Mika, ngayon, sasamantalahin na kita. Tulong. Tulong. Sino yang walang mata? Sinong naglakas loob na saktan ako? Sawa ka na ba sa buhay mo? Kung ayaw mong mamatay, lumayas ka ngayon din. Mika, okay ka lang. Opo. Salamat. Ganitong klaseng bulok na apartment, huwag ka nang tumira dyan. Hahanapan kita ng ibang lugar. Pero mura lang ang upa dito. Mag-iingat na lang ako palagi. Kaya pa sigurong tirahan. Kaya pa sigurong tirahan. Kahit buhay mo na ang kapalit, kaya mo pa ring tumira rito. Bukod pa rito, dati kaunting alikabok lang na allergy ka na, masasanay ka sa ganitong lugar. Ang ibig kong sabihin, ang kumpanya ay may libreng employee dormitory. Hindi mo kailangang tumira dito. Hindi ba sinabi sa'yo ng ish? Hindi po. Mukhang hindi nag-notify ng maayos ang ish. Nang maayos, pagbalik ko, ibabawas ko ang bonus niya. Ay, wag po. Wag po. Bigla kong naalala. Ako mismo ang nakalimot. Sir Miguel, pakitulungan po ako. Magawa ng paraan para sa isang employee dormitory. Assistant Marco. May bakanting kwarto pa ba sa employee dormitory? Sir Miguel, ang kumpanya po natin. Wala po tayong employee dormitory. Iisa na lang ang natitira para sa shared accommodation. Ayos lang ba? Ay, ayos lang. Sige, ganoon na lang muna ang ayos. Anong inayos ni Sir Miguel? Ito ba ay isang secret code? Hoy, hoy. Bakit ka nakatunganga? May kailangan bang ilipat? Tutulungan kita. Itong employee dormitory ng kumpanya. Napaka-deluxe naman. Nga pala, nasaan ang kasama ko sa kwarto? Dito. Ikaw. Bilang CEO ng kumpanya, syempre, kailangan kong makasama ang mga empleyado. Sa hirap at ginhawa, halika na, tignan natin ang kwarto ninyo. Wow, mama. Napakalaki at napakaganda ng bahay na. Bakit mayroon nito rito? Mayroon na kayang girlfriend si Miguel. Mika, huwag kang magulo. Gamit yan ng ibang babae. Hindi mo pwedeng hawakan. Huwag mong sirain ang reputasyon ko dito. Ang mga gamit na ay bago lahat. Employee benefit yan. Pwede mong gamitin kahit ano. Si Sir Miguel ay talaga namang napakamaalalahanin sa mga empleyado. Salamat po, Sir Miguel. Itong birth certificate na to, huwag na huwag itong makita ni Miguel. Mama, ano po to? Mika, wala lang yan. Sige, lumabas ka muna at Si Mama, nag-aayos ng gamit dito. Opo.
Ilalagay ko to sa pinakamataas na parte ng bookshelf. Kadalasan, si Miguel ay hindi naman tumitingin sa mga gamit dito, di ba? Anong ginagawa mo? Ah, Anong ginagawa mo? Ginagawa mo pa rin ang mga delikadong bagay na yan. nag-aayos ako ng bookshelf. Hindi ko sinasadyang mawala ng balanse. Ang laki-laki mo na. Pero padalos-dalos ka pa rin tulad dati. Ah, Sir Miguel, pasensya na po. Nagulo ko po ang bookshelf niyo. Aayusin ko na po ngayon. Tapos na ang project proposal. Kukunin ko na muna. Sir Miguel, hindi pa ako. May meeting pa ako. Mamaya na natin pag-usapan. Hindi pwede. Dapat kong mabawi agad ang birth certificate. Mika, Bakit po, Mama? maglaro tayo. Gusto mo? MM. Sir Miguel, tignan niyo po, si Director Selena po ay nakakuha ng isang malaking deal para sa ating law firm. Pwede na po kayang pag-isipan at tapusin na ang forced leave ni Director Selena. Sir Miguel, alam ko po ang pagkakamali ko para naman po sa ikabubuti ng kumpanya noon. Hindi ko po napili ang mga sinabi ko. Tama, busy ang kumpanya. Magandang bumalik si Director Selena para makatulong. Oo nga. Pwede po akong sumama kay VP Castro, magtatrabaho sa ilalim niya. Kusa po akong magpapababa ng posisyon para makabawi sa pinsalang naidulot ko sa kumpanya. CJ. Pero kapag nalaman ko ulit na ikaw ay nag-abuso sa kapangyarihan, hindi na lang forced leave ang magiging parusa. Ay nako, naipakiusap na kita, kaya maayos na ang pagbabalik mo sa kumpanya. Paano mo ako pasasalamatan? Napakakulit mo, VP Castro. Syempre naman po, babawi ako sa inyo. Kung ganun, ngayong gabi, ipakita mo sa akin ang iyong sinseridad. Hihintayin kita. Ito na siguro yun, di ba? Leche kang bata ka, anong ginagawa mo? Magnanakaw ka, ninakaw mo ang gamit ni Sir Miguel, di ba? Wala akong ninakaw. Bitawan mo ako, bakit tatakasan mo pa? Anak sa labas na walang modo talaga. Ang bata mo pa, marunong ka ng magnakaw. Sinungaling ka. Masama, may mama at papa, naglakas loob ka pang itulak ako. Tingnan lang natin ngayon kung hindi kita turuan ng leksyon. Selena, anong ginagawa mo? Huwag na huwag mo siyang hahawakan. Anak, ayos ka lang ba? Isabel, sobra ka na talaga, napakawalang hiya mo. Inutusan mo pa ang sarili mong anak para magnakaw ng company secret. Sinasabi mong nagnakaw siya. Ano ang ebidensya mo? Yung files sa USB na nasa mesa kanina, nawawala. Kung hindi siya ang nagnakaw, sino pa? Imposible. Si Isabel ay si Stella. Hindi siya gagawa ng ganyan. Ano ngayon kung siya si Stella? Palihim na pumasok sa opisina ang anak niya. Nakita ninyong lahat, di ba? Oo nga, nakita ko rin. HMPH. Hindi kaya especially iya siya. Ng kalabang kumpanya. Mama, hindi ko naman alam kung ano yung USB. Wala akong ninakaw. Mika, anak, naniniwala si mama sa'yo. Isabel, huwag ka nang magpanggap na inosente. Dito sa opisina, anak mo lang ang pumasok kung hindi siya ang nagnakaw. Hayaan mo akong hulaan, yang USB ba ay nagkapakpak at lumipad? Sige, Selena. Dahil desidido kang, si Mika ang nagnakaw. Ipacheck natin ang cases ngayon din. Tatawagan ko na ang security ngayon. Ngayon din, tatawagan ko ang security department.
Anong CCTV? Sa tingin ko, gusto mo lang maghanap ng kakampi para baguhin ang ebidensya. Nasaan ang mga security guard? Dakpin niyo sila. Dalhin sa istasyon ng pulisya. Huwag mong aawayin ang mama ko. Anong meron sa file na yan? Ang mama ko sa 2 minuto. Kaya niyang gawin yan. Ikaw na anak sa labas. Huwag kang mangarap. 2 minuto. Kung kaya niyang ibalik yan, ibibigay ko ang posisyon ko bilang direktor sa kanya. CJ, sige, usapan na iyan. Tapos na, kailan po balak ni Miss Selena ibigay sa akin ang opisina ng direktor? Ito talaga ang laman ng confidential file. Ito ang parte na ginawa ko. Parehong-pareho. Hindi talaga nagpapatalo si Stella. Mas mahusay pa. Mas mahusay pa siya kay Director Selena. Selena, nanalo ako. Hindi mo naman siguro babawiin ang sinabi mo, di ba? Imposible. Siya talaga ang nagnakaw ng USB. Kung hindi, paano mo nagawa yan ng ganoon kabilis? Hindi po nandaraya si Mama. Ang galing-galing po ni Mama. Hindi katulad mo. Masamang tita. Bobo at tanga. Ikaw. Kahit pa ikaw ang gumawa niyan. Ano ngayon? Inutusan mo ang bata para nakawin ang gamit ni Sir Miguel. Nakita yan ng lahat. Anong ginagawa nyo? Sir Miguel, si Isabel po ay inutusan ng anak niya na pumunta sa conference para nakawin ang confidential files sa USB. Hindi po ako. Ang mga DSC ng kumpanya ay may tracking system. Assistant Marco. Sir, Ito ba ang sinasabi mong matibay na ebidensya? Pero nakita ko po talaga, itong letsyeng batang to ay palihim na pumasok sa conference room at naghalungkat ng mga gamit. Totoo ba? Opo. Anong hinahanap mo? Sir Miguel, para naman po ito sa ikabubuti ng kumpanya. Sa sobrang pagtatanggol nyo kay Isabel, masasaktan nyo ang puso ng mga lumang empleyado ng kumpanya. Sabi po kasi ni Mama, na maglalaro raw po kami, kaya po ako pumasok. Nakita ko lang po ang gamit na nakapatong sa mesa. Na-curious po ako, kaya po nahawakan ko. Hindi ko po sinasadya. Sir Miguel, patawad. Ako po ang hindi gumawa ng dapat gawin. Habang oras ng trabaho, Inaamin mo. Kung ganon, 1 buwan na bawas sa sweldo. Di lang babala. Sir Miguel, hindi po ito patas. Ang mga hindi kasali ay lumabas. Ang iba ay umupo at magsimula ng meeting ngayon. Mama, patawad po. Hindi ko po natapos ang ipinapagawa nyo. walang anuman. Napakagaling na ni Mika. Tara na. Sir Miguel, ang kasong ito ay medyo mahirap kasama ang paglilitis sa hinaharap. Naku, ang birth certificate. Sir Miguel, dahil mukhang nahihirapan po ang mga mata ninyo, hayaan nyo na po ako. Babasyahin ko po para sa inyo. Bakit ka napakamasikap, Mayor? Nag-aalala ka ba sa akin? Siyempre po, Sir Miguel, napakasipag nyo po sa dami ng ginagawa nyo araw-araw. Gusto ko rin po sanang makatulong para gumaan ang trabaho. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Basta't umupo ka lang sa tabi ko, sapat na. Bakit? Interesado ka ba sa proyektong ito? O kaya, may itinatago ka sa akin? Ako, ano naman po ang itatago ko sa Bakit nawawala si Mika? Naku, naglakas loob si Isabel na buhusan ng kape si Sir Miguel. Patay na, patay na. Ngayon, si Isabel, ex-wife man siya, o kasalukuyang asawa, ay siguradong sesermonan ng husto ni Sir Miguel. Isabel, ano ang ginagawa mo? Sir Miguel, pasensya na po. Nadulas po ang kamay ko, hindi ko po nahawakan ng maayos. Hindi ko po sinasadya na mabasa ang inyong dokumento. Mamaya po, agad akong maghahanda ng bago para sa inyo. I-suspend ang meeting, lumabas kayong lahat. Assistant Marco, ilabas mo si Mika para maglaro ng saglit. Opo. Tara na po. Tito, hindi mo po pwedeng bulihin si Mama, ha? Huwag kang mag-alala, Mika. Mismong si mama mo nga ang laging nambubuli sa akin. Okay lang po yan. Sabi po sa TV, ang tawag dyan ay naglalandian. Mama, aalis na po ako.
Sir Miguel, kung wala na po kayong iba pang kailangan, lalabas na rin po ako. Miguel, ano nang ginagawa mo? Isabel, ginawa mo ang lahat ng ito. Dahil ba natatakot kang makita ko ito? Ang biological father ni Mika ay ako, tama? Hindi. Natatakot lang ako na makita ang pangalan ng ex-husband ko at planuhin mong balikan siya. Grabe pala ang pagmamahal mo sa ex-husband mo. Ganun mo ba siya kamahal? Siyempre, ang ex-husband ko ay gwapo, maganda ang katawan. Mas magaling siya kaysa sayo. Nakaupo ka sa kandungan ko ngayon, nag-iisip ng ibang lalaki. Isabel, iba ka rin, ano? Miguel, ano ba ang ginagawa mo? Hiwalay na tayo. Isabel, sa tingin mo ba ang relasyon nating dalawa ay ganito lang? Tama. Ngayon, mag-amo lang tayo, kaya mas mabuting dumistansya. Kung wala na po kayong iba pang kailangan, mauuna na po ako. Ako ang unang sumuko sa kanya noon. Mahirap para sa kanya ang maging matagumpay, kaya hindi ko na siya dapat pahirapan pa. Ang pinakamahalaga ngayon ay magtrabaho ng husto at bayaran ang utang. Matatapos na agad, basta bukas. Pirmahan ni Ginang Cruz ang kontratang ito. At itong 20 milyong pisong cash ay matatapos na. Ang hina ng katawan tapos nag-overtime at nagpupuyat pa rito. Hindi ko talaga alam kung ano ang iniisip niya. Sabi po ng business department, sabay-sabay daw po na 5 o 6 na kaso ang hawak ni Isabel. Sobra po siyang napapagod. Siguro po, kailangan niya ng pera para sa isang emergency. Ipahayag nyo, bukas ay magsasagawa tayo ng Employee Recognition Awards. Ang mapipiling top outstanding employee ay may 3 milyong pisong premyo. Ang dami naman po niyan. Itong outstanding employee na to, kailangan pa ba talagang piliin? Sir Miguel, kulang na lang sabihin niyo po ang ID number ni Isabel. Miguel, bakit ka nandito? Ako dapat ang magtanong niyan sa'yo. Hindi mo ba alam na ang kumpanya ay hindi pinapayagan ng overtime? Kasi kapag nag-overtime ang empleyado, mauubos ang kuryente at tubig ng kumpanya. Kung hindi ka paalis, ibabawas ang bill ng kuryente at tubig sa sweldo mo. Huwag. Aalis na po agad. Ngayon, gabi na. Ipapahatid kita kay Assistant Marco. Paano naman po yan? Magta-taxi na lang po ako pauwi. Kakarehistro lang ni Assistant Marco. Bilang Grab driver, magpahatid ka na lang sa kanya. Isipin mo na lang, sinusuportahan mo ang negosyo ng katrabaho. Tama po, Isabel. May matanda at bata po akong sinusuportahan. Ang mga utang sa bahay at sasakyan ay hirap na akong huminga. Hayaan niyo na po akong kunin ang bukang ninyo. Bibigyan ko kayo ng diskwento. Sige po, salamat po. Si Sir Miguel ay nanliligaw sa kanyang asawa. Bakit laging ako ang nasasaktan? Hindi tumataas ang sweldo ko. Kailangan ko pang mag-part-time bilang aktor. Hindi ko na kaya ang buhay na to. Isabel, 13 kaso mo na. Itong kinuha mo. Ang sipag mo naman. Narinig ko na yung dating kaso na tinawag nila pinakamahirap sa buong silangan. Naipanalo mo pa rin. Medyo mahirap po, pero naipanalo po. Ang galing mo naman. Narinig ko na yung kaso na yun. Malaki daw ang bayad. 200 milyong piso. Maya-maya lang, Employee Recognition Awards na. Halika na, bilisan na natin. Sa tingin ko, ang award para sa empleyado this time ay para sa'yo talaga. Tara na. Mga kasamahan, manahimik po muna. Hanggang ngayong buwan, ang kita ng law firm natin ay formal nang lumagpas sa 500 milyong piso.
Ngayon, ibibigay ko na ang Best Employee Award para sa quarter na ito. Ang empleyadong ito, sa loob lamang ng ilang araw, ay nakapag-generate na para sa kumpanya ng 200 milyong pisong kita. Matagumpay niyang natapos ang KPI ng kumpanya. Dahil dito, ang kumpanya ay nagdesisyon. Nabigyan ng empleyadong ito ng premyo na 3 milyong piso. Nako, 3 milyong pisong bonus. Hindi ko alam kung anong kaso ang naipanalo niya. Ang daming bonus. Nakakainggit naman yan. Isabel, ikaw sigurado ang pinag-uusapan. Bukod sa'yo, sino pa ang makakaipanalo ng 200 milyong pisong kaso kapag lumabas na ang bonus? Kailangan mo akong ilibre. CJ, ikaw ang pumili ng lugar. Ako ang manlilibre. Nagsisimula na kayong magdiwang. Hindi pa nga nag-aanunsyo ang kumpanya ng best employee. Itong ibang tao nga naman, talagang sinasapuso ang sarili nila. Oo nga, talaga bang iniisip nila na dahil lang sa ilang kaso, ay makukuha na nila ang best employee? Then lahat ng tao makakakuha na ng 3 milyon. Ano ang sinasabi ninyo? Kakaiba, parang may kumakahol na aso. Sa ganito kahalagang meeting ngayon, paano nakalusot ang aso? Narinig mo ba? Opo, narinig ko po. Medyo maingay din po. Kaya tayo, simula ngayon, kailangan nating lumayo sa baliw na asong ito. Dahil ang baliw na aso ay kung sino-sino ang kinakagat. At hindi pa ako nababakunahan para sa rabies. Ikaw, Isabel, huwag kang maging mayabang. Gusto kong makita kung makakakangiti ka pa mamaya. Susunod, aking ipinapahayag ang best employee ngayong quarter. Ang nanalo ng 3 milyong piso ay walang iba kundi Basta makuha ko ang bonus na ito. Ang mga utang ng pamilya Reyes ay mababayaran na. At masusuyo ko ng muli si Miguel. ang nagwagi ng Best Employee Award ay Selena. Bigyan natin siya ng palakpakan. Anong nangyari, Isabel? Ang kaso na bilyon-bilyong piso, hindi ba't ikaw ang nanalo? Oo nga, nakita namin kung gaano kahirap ang dinanas ni Isabel, si Selena. Simula ng madamo, panay ang pagpapaganda. Wala namang ginagawang matino. Bakit siya ang naging employee of the quarter? Salamat po sa law firm. Salamat po, VP Castro, sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong tumanggap ng parangal. Hindi ko po bibigwin ang inyong pagtitiwala. El Castro, ang kumpanya po ay kumita ng 5 bilyong piso at 2 bilyon puro ay galing sa mga kasong hinawakan ko. Bakit siya po ang naging employee of the quarter ng kumpanya? Ano, Isabel? Hindi ka ba sang-ayon sa desisyon ng kumpanya? Hindi po. Pero sa kaso lang po na 200 milyong piso, mula pagtanggap hanggang pagtatapos, ako lang po ang nag-asikaso. Ngayon, ibibigay niyo po kay Selena ang lahat ng credits. Hindi po ba parang hindi yon patas? Sinong nagsabing ikaw ang nag-asikaso ng kaso? Ngayon, nasa kamay ko na ang kontrata. Kaya syempre, kaso ko na ito. Bakit nasa kamay mo ang kontrata? Isabel, kung ano-anong pinagsasabi mo, si Selena naman talaga ang laging nag-asikaso ng kontratang ito. VP Castro, ganyan po ang pambubuli ni Isabel sa akin. Kailangan niyo po akong iganti. Mahal ko, syempre tutulungan kita. Pero si Isabel ay sikat na sikat ngayon. Hindi natin siya pwedeng direktang galawin. May ideya ako. VP Castro, kung tutulungan niyo ako, siguradong magandang pasasalamat ang ibibigay ko sa inyo. Kayo ng dalawa, nagsasabuatan sa kasamaan. Sa akin ang kasong ito. Huwag kang kung ano-ano ang sinasabi. Ang law firm natin ay may dog-eat-dog culture. Ine-encourahe namin ang kompetisyon sa mga empleyado. Kung wala kang kakayahang panatilihin ang 2 kasong yan, sino ang sisisihin mo? Tama. Sa huli, ikaw pa rin ang walang kakayahan. Tatawagan ko na si Ginang Cruz ngayon para papuntahin siya rito at ayusin ang bayaran sa akin. Hello, Ginang Cruz. Gusto ko lang po sanang itanong, kailan po kayo pupunta rito para po ayusin ang bayad sa kaso na 2 bilyong piso? Anong kaso na 2 bilyong piso? Wala naman akong naririnig tungkol dyan. Ganito po kasi, Ginang Cruz. Dati po, ang kasong ito ay si Stella ang nag-asikaso. Ngunit, pagkatapos noon, si Stella. Ha, alam ko na. Opo, naiintindihan ko na. Nasa daan na po ako. Pagdating ko, pipirmahan ko na agad ang kontrata. Sige po. Narinig mo ba, Isabel? Malapit nang dumating si Ginang Cruz para pumirma ng kontrata sa akin. Ano ngayon kung si Stella? Isa lang naman siyang may bahay na puro pangalan lang at nang ahas pa siyang makipagkumpetensya sa akin. Ibalik mo sa akin ang kontrata.
Layas ka nga. Tingnan mo nga yung kahabag-habag mong itsura. Nakakahiya ka sa kumpanya. Kung makita ni Sir Miguel, ang ayos mo ngayon. Baka hindi na siya pumasok dito. Selena, sobra ka na. Malapit nang dumating si Ginang Cruz. Payo ko sa'yo, magpakabait ka na. Huwag ka nang gagawa ng gulo rito. Kapag ginagalit mo ako, tanggal ka na sa trabaho. Parang pumi Saturday lang ng langgam ang pagtatanggal sa'yo. Huwag kang magsisi kapag nangyari yan. Nandito na rin ako sa wakas. Nandito ako para pumirma ng kontrata. Kayo po siguro si Ginang Cruz. Ano po, buti naman po at nakarating kayo. Pirmahan na po natin ang kontrata ngayon. Iya, naaalala ko. Ang kaso po ng kumpanya namin ay si Stella po ang may hawak. Nasaan siya? Ginang Cruz. Si Stella po, hindi lang siya. Walang kakayahan. Masama pa ang ugali. Panay pagpapaganda lang para mangakit ng kalalakihan. Ang kontratang ito po, kahit sa akin nyo pipirmahan, pareho lang. Ginang Cruz, huwag po kayong maniwala sa kung ano-anong pinagsasabi niya. Ako po si Stella. Lola, bakit po kayo narito? Isabel, hindi ko akalain na ikaw pala ang sikat na si Stella sa mundo ng abugasya. Kung alam ko lang, ipinapahawak ko na sana. Sa'yo ang kaso ko. Iya, ano? Paano nangyari yan? Si Ginang Cruz ang lola ni Isabel. Hindi ito posible. Sa tingin ko, umarte lang siya. Isabel, dahil sa performance mo, gumamit ka pa ng matandang babae para magpanggap na si Ginang Cruz. Kung ano-anong pinagsasabi mo, hindi ako umarte. Ano ba yan? Ang matandang hakluban na yan. Ang suot ay galing lang sa Chang. Hindi naman mukhang mayaman. Mas mukha pa siyang pulubi sa labas. Ikaw, Ako po si Ginang Cruz, ang kliyente sa kasong nagkakahalaga ng 2 bilyong piso. Kung ayaw nyo maniwala, tawagan nyo po si Miguel De Luca para kumpirmahin. Si Sir Miguel ay napaka-busy. Wala siyang oras para sa walang kwenta mong problema. Huwag mo nang banggitin ang 2 bilyon. Ikaw na pulubi. Sa tingin ko, wala ka man lang 200 piso, no? Nang ahas kang manloloko rito. Ikaw, kayo, VP Castro. Tingnan nyo ang kahirapan niya. Siguradong para lang sa pera yan. Matandang hakluban. Ngayon, lumuhad ka at mag-sort at bibigyan kita ng 2,000 piso. Ano sa tingin mo? sabihin mo ulit. Bakit? Luluhod ka para sa matandang hakluban na yan. Isabel, nababaliw ka na ba? VP Castro, ikaw ba ang magtatanggol sa kanya? Isabel, wala ka na bang paggalang sa mga patakaran ng kumpanya? Pati pananapak ng tao sa loob ng kumpanya, sobrang walang respeto. Hindi ka pa ba magsusorry kay Selena? Magsusorry ako sa'yo. Asa, sa tingin ko, kayo ang dapat magsorry. Kayong dalawa. Binaliktad ang katotohanan at ininsulto ang kliyente. Sa tingin ko kay Bagay na bagay kayo. Perfect match. Sa tingin ko ikaw ang, hanggat hindi ka napapahamak, hindi ka titigil. Gusto mo bang tanggalin kita agad? Para hindi ka na makahanap ng trabaho sa industriyang ito. subukan mo lang. Sa tingin ko kay sino sa inyo ang mangangahas na tanggalin ng aming si Isabel? Matandang hakluban. Isa ka lang pulubi. Wala ka namang silbi. Bakit ka nagmamagaling dito? Dahil ako ang lola ni Miguel De Luca. Ang De Luca Group at itong law firm ay lahat ari-arian ng aming pamilya De Luca. Ang mga manloloko ngayon, ang lakas ng loob. Kung gagawa ka ng kwento, sana naman may limitasyon. Ang tunay na Lola Amparo, araw-araw may mga katulong at yaya na nagsaserve. Sumasakay sa mamahaling kotse, hindi tulad mo nakahabag-habag. Tama nga, isang probinsyana. Naglakas loob pang magpanggap sa harap ko. Tunay po siyang si Lola Amparo. Kapag nagpakita pa kayo ng kawalang galang kay Lola, mag-ingat kayo pag sisisihan ninyo yan. Anong kinatatakutan ko? Ngayon, paluluhurin ko kayo, at lumuhad para mag-sorry sa akin. Security, dali, hulihin niyo ang 2 manloloko na yan, at pigilan niyo. Ngayon ipapakita ko sa kanila, ang kahihinatnan ng paggawa ng iskandalo dito. Sige, sugurin na. Bitawan niyo ako. Ano nang ginagawa nyo? Bitawan nyo ako. Isabel, ngayon natatakot ka na, ha? Kanina, ang yabang-yabang mo, ha? Bitawan niyo kami. Kapag nalaman ng apo ko, hindi niya kayo patatawarin. Sa itsura mong kahabag-habag, anong magagawa ng apo mo? Baka isa ring pulubi sa labas. Paluluhurin niyo sila. Bakit? Ayaw niyo. Kung ganun, tutulungan ko kayo. Tama na. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob na galawin ang mga tao? Bitawan niyo sila. Sir Miguel, si Isabel at ang matandang hakluban na yan ay nagsabuhatan. Para magpanggap na si Lola Amparo. Pinaparusahan ko po sila para sa inyo. Lola, ayos ka lang po ba? Ayos lang ako, pero si Isabel ang napi.
Ikaw na bata ka. Ganyan ba ang pag-aalaga mo sa aking hiha? Diyos ko po, ibig sabihin, tunay ngang si Lola Amparo yan, patay. Tapos na sina VP Castro at Selena. Narinig nyo ba? Tinawag ni Lola Amparo si Isabel kanina, na hija. Ibig sabihin, si Isabel, tunay ngang asawa ni Sir Miguel. Ano? Sir Miguel, ito po ay isang hindi pagkakaunawaan. Pakinggan niyo po ang paliwanag ko. Tanggal ka na sa trabaho. Assistant Marco, i-freeze lahat ng ari-arian niya bago mag-alas 12 ngayong araw. Dapat tuluyan na siyang maglaho sa silangan. Opo. Sir Miguel, maawa po kayo. Maawa po kayo, Sir Miguel. Siya po. Ang baliw na babaeng ito ang nagutos sa akin. Sir Miguel. Kalagkarin niyo siya palabas. Sir Miguel, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Sir Miguel, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Paano ito nangyari? Ang gaga na yan, paano naging? Sinabi mo kanina. Sino ang gusto mong lumuhod at mag-sorry sa'yo? Sir Miguel, mali po ang pagkakarinig nyo. Wala po akong sinabi. Pigilan niyo siya. Bitawan nyo ako. Anong karapatan nyo para arestuhin ako? Miguel, hindi mo ito magagawa sa akin. Siya ang nanakit sa'yo kanina, di ba? Esan, Assistant Marco, gantihan mo. Hanggang sa lumuhod siya at umamin sa pagkakamali niya. Ah. Bakit ako magsasorry sa kanya? Isabel. Lahat ng ito ay kasalanan. Hindi ka pa rin nagsisisi. Sige, tuloy ang palo. Sa kumpanyang ito, walang sino man ang pahihintulutan na apihin ang aking hiha. Huwag na, tama na ang palo. Isabel, ako po'y nagkamali at hindi ko nakilala ang kadakilaan mo. Luluhod ako at aamin sa aking pagkakamali ngayon din. Isabel, tunay po akong ako po'y nabulag. Pakiusap, patawarin niyo na po ako. huwag mo akong hawakan, Selena. Paulit-ulit mo akong ininsulto at ipahamak ako. Karapat-dapat ka lang dyan. Kalagkarin niyo siya palabas. Ipagbigay alam sa lahat na sinumang kumpanya sa industriya na maglakas loob na kumuha sa kanya ay kakalabanin ang buong Deluca Group. Ayoko. Pakiusap, huwag po, bitawan niyo ako. Para sa quarter na ito, ang employee of the quarter ay si Isabel Reyes. May tutol po ba sa inyo? Wala po. Ang kasong ito, si Isabel po mismo ang nagpanalo. Oo nga po. Ang pagsisikap po ni Isabel, nakita po naming lahat. Dahil ganoon, maaari na kayong umalis. Masakit ba? Ipakita mo sa akin. Ayos na po ako. Salamat po sa pag-aalala, Sir Miguel. Bakit mo ako tinutulak? Hindi pa umaalis si Lola. Ikaw na bata ka. Saan galing ang dami-daming demonyo sa kumpanya nyo? Naglakas loob pang apihin ang aking hiha. Lola, pasensya na po sa kapabayaan ko. Huwag po kayong mag-alala. Poprotektahan ko po si Isabel simula ngayon. Mas mabuti kung ganoon. Kung hindi, babalian ko ang mga paa mo. Pero speaking of which, matagal na rin ako hindi nakakakita sa aking si Mika. Paano ko, ngayon, sasama ako sa inyo pa uwi. At doon muna ako mananatili ng ilang araw. Para makita ang aking cute na si Mika. Oh no. Kapag nagpunta si Lola sa apartment, hindi ba niya malalaman na magkahiwalay kami ng kwarto? Lola, hindi po ba masyadong nakakaabala yan? Anong nakakaabala doon? Baka naman kayo ayaw sa akin na matandang babae. Hindi po. Lola, nagkakamali po kayo. Kasi po, kami ay kamakailan lang. Ay trying to conceive, kaya medyo abala po kami. 'Di ba, mahal? Opo. Ay nak, sana sinabi mo agad. Kung ganun, hindi ko na kayo didisturbuhin sa inyong sweet time. Aalis na po si Lola. Assistant Marco, ihatid si Lola. Opo. Maya-maya, papadalhan ko kayo ng sabaw na pampalakas para magpalakas kayo ng husto para ngayong taon. Makakuha kayo ng kambal na 3. Huwag po kayong mag-alala, Lola. Gagawin ko po ang aking makakaya. Ano bang sinasabi mo? Sino bang nagpaplano na magkaanak? Bakit? Ano pa ba? Sabihin mo kay Lola, 5 taon na tayong hiwalay, at magkaiba pa rin ang silid tulugan. Hindi ka pa ba susunod? Tapos na ang oras ng trabaho. Kapag hindi ka pa umalis, ibabawas ko yan sa sweldo mo. Attorney Reyes. Miguel de Luca, inaabuso mo iyang posisyon mo. Mika,
Mama, Tito, nandito na kayo. Mika, nagpakabait ka ba habang wala kami? HMM, ang bait-bait ni Mika. Mama, Tito, para kayong mag-asawa sa TV, parang mama at papa. Mika, wag kang kung ano-ano ang sinasabi. Mika, gusto mo ba si Tito? Oo, gusto ko si Tito kasi matangkad at gwapo siya. Mabait din siya kay mama at sa akin. Tito, bakit hindi na lang, ikaw na lang ang maging papa ko? Mika, wag kang ganyan. Busy si Tito. Wala siyang oras. Wag mo siyang abalahin. Pero, lahat ng ibang bata may papa. Ako lang ang wala. Tinatawanan nila ako. Mika, huwag ka nang malungkot. Sasama si Tito bukas para bumili ng mga bagong laruan at bagong damit. Okay? Oo, pinakagusto ko si Tito. Kaya bukas, ikaw na ang papa ni Mika. Mika, maglalaro si Tito kasama ka. Tara na. Si Mika ay nasa edad na naghahanap ng pagmamahal ng isang ama. Ang ilihim sa kanya ang pagkatao ng kanyang ama. Hindi ba iyan masyadong makasarili? Mama, gutom na ako. CJ, magluluto na si Mama para sa'yo. Ako na ang gagawa. Wag na, ako na lang. Noon, hindi ka naman sanay sa gawaing bahay. Ano nang alam mo? Nagugutom din ako. Magluluto ako para kay Mika. Ang sarap ng luto ni Tito. 100 beses na mas masarap kaysa sa luto ni Mama. Ikaw talagang walang utang na loob ka. Sino bang nagluluto sa'yo araw-araw? Tapos inilalaglag mo pa ako dito. Hindi kasalanan ni Mika yan. Kasi naman, dati ang luto mo talagang hindi masarap. Sinasabi mong pangit ang luto ko. Hindi iyan ang sinabi mo dati. Tikman mo tong bagong luto ko. Ano ba yung mukha mo? Sabihin mong masarap. Masarap. Ang mahal ko. Kahit anong lutuin, masarap. Ano pa ba ang sasabihin ko, mahal? Ano bang pinagsasabi mo? Kumain ka na. Mama, namumulay ang mukha mo. Ako. Nga. Hindi lang mukha ang namumula. Pati tenga. Alam ko. Namumula yan kasi nahihiya. Gusto ni Mama si Tito. Ang daldal mo, kumain ka na. Bakit? Nahihiya ka? Isabel, hindi mo pa rin ba ako makalimutan? Huwag kang assuming dyan. Ang patakarang hindi na ako bumabalik sa nakaraan. Alam ko yan. Mas maganda nga kung ganon. Kasi naman, wala rin naman ako interest sa'yo. Pero, Tito, bakit namumula rin yung tenga? Talaga? Tawag sa opisina. Hello, Assistant Marco. Mama, gustong-gusto ko si Tito. Masarap siyang magluto, at nakikipaglaro din siya sa akin. Mabait nga siya. Kung ganun, tayo, pwede ba tayong makasama ni Tito, palagi? Parang totoong pamilya. May sarili ring buhay si Tito. Busy siya. Hindi natin siya pwedeng abalahin palagi. Pero, Mama, hindi mo ba gusto si Tito? Hindi ko alam. Simula nang makilala ni Mama si Tito, mas madalas ka nang ngumiti kaysa dati. Sa tingin ko, gusto talaga ni Mama si Tito. Sabi sa TV, kung gusto mo, kailangan mong habulin ng buong tapang. Sige na, bilisan mo, ipikit na ang mata at matulog ka na. MHM. Kung gusto mo, kailangan mong habulin ng buong tapang. Kay Miguel, napakasama ng mga ginawa ko sa kanya. Mapapatawad niya kaya ako.
Nasaan ko ba nailagay ang gamot na to? Inaatake na naman yung gastritis mo. Sa huling medical check-up mo, sabi lumalala na yung gastritis mo. At hindi ka pa umiinom ng gamot sa tamang oras. Nakalimutan ko lang. Humiga ka. Himas-himasin ko. Huwag na, maliit na sakit lang to. Kaya ko ang sarili ko. Ano ba nang ginagawa mo? Ibaba mo ako. Dati, kapag sumasakit yung tiyan mo sa hatingga, sino ba nang kailangan kong yakapin para lang makatulog? Ngayon, bigla kang nahihiya. Dati yon. Ngayon, boss kita at empleyado mo lang ako. Bukas, may inspeksyon sa mall. Sana nandoon ka. Bilang boss mo, nag-aalala ako sa kalagayan ng empleyado ko. May problema ba doon? Sir Miguel, ganito ka ba kabait sa lahat ng empleyado mo? Ang mahuhusay na empleyado ay nangangailangan ng espesyal na pagtrato. Na pala, dalhin mo si Mika bukas. Nangako ako sa kanya na, bibilhan ko siya ng bagong damit. Miguel de Luca, huwag kang masyadong mabait sa amin. Kung sino ang gusto kong maging mabait, sa kanila ako mabait. Wala kang pakialam. Ngayon, matulog ka na. Nasa mall na ako. Kailan ka pupunta? Paparating na ako. Assistant Marco. Kumusta ang suot ko ngayon? Sir Miguel, huwag po kayong mag-alala. Ang suot niyo po ay talagang gwapo. Nakakabighani sa libu-libong dalaga. Mabuti kung ganoon. Tandaan, i-book ang buong lugar ng maaga at maghanda pa ng ilang snack at laruan na gusto ng mga batang babae. Opo. Si Sir Miguel, sa kanyang nagpapapansin na postura, hindi yan para mag-inspeksyon sa mall. Maliwanag na makikipag-date yan. Bilisan nyo na. May importanteng tao na darating maya-maya. Dalian nyo, plansyahin na yung mga damit at isabit na. Uuna na ako sa loob para magpahinga sandali. Opo, manager. Naiintindihan ko po. Mapang mata sa mahihirap. Kung hindi lang dahil sa gaga na yan, hindi ako magiging ganito sa industriya. Isabel Reyes. Mama, pagdating ni Tito, sabay tayong kumain ng fruit ice cream, ha? Pero bawal kang kumain ng mangga. Huwag mong kalimutan, may allergy ka sa mangga. Mama, ang ganda ng damit na yan, ma. Kung gusto mo, sukatin mo. Itong damit ay limited edition sa tindahan namin. Mahal ang presyo. Huwag mong basta-bastang hawakan yan ng marumi mong kamay. Kung masira yan, hindi mo kayang bayaran. Selena, paano ka? Hindi ko akalain na ang isang hamak na tao na tulad mo ay makakarating sa ganitong high-end na lugar. Baka naman, pinagsawaan ka na ni Sir Miguel. Kaya nandito ka para manghuli ng bagong sugar daddy. At ha, masamang tita, sinungaling ka. Nandito si mama para bilhan ako ng gamit. Bibili ng damit. Sa sahod lang ng nanay mo, hindi niya mabibili kahit isang medyas dito. Ang klaseng babae na tulad ni ay dapat pumunta sa pamilihang bagsakan para bumili ng murang paninda. Kung gayon, masamang tita, magkano ba ang sahod mo? Kaya mo bang bilhin to? Leche kang bata ka. Nang-iinsulto ka ba? Selena, ito ba ang work attitude mo? Porket matagal ka na sa luxury store, akala mo isa ka na ring luxury attendant. Isabel, tigilan mo na yang pagpapanggap mo. 2 daga sa imburnal. Naglakas loob pang sigawan ako. Kahit sales assistant lang ako, mas mataas pa rin ang estado ko kaysa sa mga hamak na tulad ni. Ang mga bagay dito, hindi mo kayang bilhin. Masamang tita, huwag ka nang sumigaw. Kasi ang boses mo, parang nasira na, parang boses pato. Ay, tama nga. Tapos sasabihin pang high-end na lugar. Sa lakas ng sigaw mo, akala ko nasa palengke ako.
Kayo, ako. Bibili kami. Damit lang naman yan, di ba? Sino ba nagsabing hindi namin mabibili? Tama, hindi lang kami bibili. Bibili pa kami ng isang hanay. Naku, Mika, grabe ka kung magyabang. Tingnan ko nga kung magkano ang damit na ito. 1,000,000 piso. Gawa ba to sa ginto? O may diamante para maging ganito kamahal? Mama. Eto, itong damit na to, pag tinitigan, hindi naman talaga maganda. Pangit. Kung hindi mo kayang bilhin, aminin mo, huwag ka nang magpanggap na mayaman, nakakahiya talaga. Guard, may 2 patay gutom dito na nanggugulo sa tindahan, seryosong nakakaapekto sa kaayusan, palabasin nyo sila. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Bitawan mo si Mama. Tumigil. Titignan ko kung sino ang maglalakas loob na galawin sila. Sir Miguel. Anong nangyayari dito? Tito, sinabihan kami ng masamang tita na patay gutom kami. Sabi niya hindi namin kayang bilhin ang mga gamit dito. Sir Miguel. Hindi ko po sinasadya. Sino ka sa akala mo? Pati ang tao ko, ay basta-basta mo na lang inuutusan. Sir Miguel. Sir Miguel, isa lang po itong hindi pagkakaunawaan. Ano po ang kailangan ninyo? Ako na po ang personal na magseserbisyo sa Ano pat nakatayo ka dyan? Yang gawa mo. Hindi ka pa ba magmamadaling mag-sorry kay Sir Miguel? At sa mga importanteng bisita, dali. Sir Miguel, Isabel. Pasensya na po. Sir Miguel, tara na po. Ipak lahat ng bagong dating ngayong season. Sige po. Maganda ang sapatos na ito. Gusto mo? Gusto ko naman. Pero, hindi ba napagkasunduan natin na damit lang ng bata ang bibilhin natin ngayon? Kung para lang kay Mika ang pipili, baka magselos ka. Ano ba yung sinasabi mo? Paano naman ako magsiselos? Ikaw, isuot mo sa kanya ang sapatos. Narinig mo ba? Dali. Ayos na, ako na lang. Maganda ba? Saktong-sakto ang takong. Bagay na bagay sa'yo. Oo, si Mama parang prinsesa. Bakit? Bakit lahat ng ito ay mapupunta sa kanya? Isabel, maghintay ka lang. Mama, medyo nauuhaw ako. Miss, nag-aalok po ang aming tindahan ng brand name afternoon. Maghintay lang po kayo sandali. Dali. Pero bawal kang kumain ng mangga. Huwag mong kalimutan, may allergy ka sa mangga. MM. Isabel. Ginasto mo to. Sir Miguel, ang mga bagong dating ngayong season ay nakapak na pong lahat. CJ, Mama, ang Katie ng mukha ko. Mika, anong nangyayari sa'yo? Mangga, may allergy si Mika sa mangga. pigilan siya. Magdasal ka na lang na walang masamang mangyari sa kanya. Kung hindi, gagamitin ko ang lahat ng koneksyon ko. Para bawat araw mo sa kulungan, ay mas gugustuhin mo pang mamatay. Dalhin niyo siya, at iharap sa pulisya para sa physical injury. Wala akong kasalanan. Kasalanan lahat ni Isabel na gaganayan. Bitawan niyo ako. Mama. Mika, ihahatid ka ni Mama sa ospital ngayon na. Ihahatid ko siya sa pinakamalapit na ospital. Nurse, may allergy sa mangga ang anak ko, at hirap na siyang huminga. Petsa ng kapanganakan ng bata. Kailangan ko pong irehistro ang medical record. August 15, 2020. August 2020. Pero kami ni Isabel, October 2019 pa kami naghiwalay. Ibigay mo sa akin ang bata. Magsisimula na kami agad ng gamutan.
Paano nangyari yan? Si Mika, kagaya ko, ay may allergy din sa mangga. Kung susundin ang petsa ng kapanganakan na sinabi. Noong buntis si Isabel. Hindi pa kami naghihiwalay. Doktor, kumusta na po ang kalagayan niya? Buti na lang, hindi marami ang nak-in niya. Ayos na ang bata, wala na siyang malaking problema. Mabuti kung gayon. Salamat po, Doktor. Miguel, umuwi na tayo. Nandito na rin tayo. Magpad na test muna tayo bago umalis. Senate test. Bakit kailangan pa nating gawin yan? Hindi ba nagawa na natin yan dati? Para lang makasiguro. Tamang-tama. Para manatili rito si Mika para sa obserbasyon ng mas matagal. Noong unang panahon sa isang syudad sa Persia, may dalawang magkapatid. Ito po ang medical report. Naipadala na po ang sample para sa pagsusuri. Lalabas po ang resulta sa loob ng 30 minuto. CJ. Magpatuloy tayo. HMM. Pinakasalan ng kuya ang anak ng isang mayamang mangangalakal. Patay. Patay na kapag nalaman niya na niloko ko siya ng matagal sa pagiging mapaghiganti ni Miguel. Tiyak na hindi niya ako patatawarin. Ako. Pupunta lang po ako sa Naalala ko, 5 minuto lang ang nakalipas. Nandoon ka lang. Gawa ba sa papel yang pantog mo? Umupo ka. Kasi, ako. Gusto ko lang pong dumaan para bilhan si Mika ng tubig. Sa A-room, may libreng mineral water. Mama, bakit po laging gusto ninyong umalis? Kasi po, pumutok ang almoranas ko. Gusto ko lang po sanang ayusin. CJ, kung talagang masakit, magpatingin ka sa proctologist. Ang resulta po ng DNA test ay lumabas na. Isabel, talaga namang nagawa mo yan. Niloko mo ako ng ganito katagal. Anak ko si Mika. Ano pa ang masasabi mo? Hindi ko lang po kayo sinabihan dahil sa takot na baka kunin ninyo ang bata. Ganoon ba talaga ako sa paningin mo? Kung ikukumpara sa ginawa ko sa inyo noon, sa pakikipaghiwalay ko sa inyo, ngayong naging sifi na kayo, tiyak na paghihigantihan po ninyo. Ikaw, niloko mo ako ng ganito katagal. Mama, Tito, ano po ang pinag-uusapan ninyo? Kayo po ba ang papa ko? Aba, Mika. Ako ang papa mo. Si Mika talagang katulad ng kanyang papa. Matalino at listo. Yehey, may papa na ako. Sa susunod, si Mika at papa at ma'am, lagi po sanang magkasama. CJ, iuwi na tayo ni papa, kasama si mama. Isabel, pag-uwi, dahan-dahan natin. May pagtutuos tayo. Baka mas mabuti kung tatakas ako ngayon. Maghintay hanggang kumalma siya. Attorney Reyes, saan po kayo pupunta? Ako lalabas lang po ako para bumili ng merienda. Sa tingin ko, gusto mo lang tumakas, di ba? Tulog na ang bata. Oras na para sa pagtutuos natin. Aray, bitawan niyo po ako. Sabihin mo na, may iba pa ba kayong tinatago sa akin? Wala na po talaga. Talaga? Kailangan ko pa bang ipaalala sa'yo? Dati, sinabi mo. Anak ni ex-husband si Mika. Ano naman ngayon kung ex-husband? Pagkatapos maghiwalay, bawal nang magpakasal ulit. May ex-husband ka nga talaga. Kung aaminin ko ngayon, napanloloko ko rin yan sa kanya. Si Miguel ay tiyak na paparusahan ako ng matindi. Huwag na huwag akong aamin. CJ, babalikan natin yan mamaya. Ano pa? Wala na po talaga. Isabel, noong iniwan mo ako noon, dahil nalugi ang pamilya Reyes, di ba? Di ba? Alam niyo na po ang lahat. Kaya Isabel, anumang mangyari sa hinaharap, huwag kang magtago sa akin. Anumang problema ang kaharapin mo, tutulungan kitang lutasin. Ayoko lang umalis ka sa tabi ko.
Ako. Naintindihan ko na po. Matagal mo akong nilo. Paano mo ako babayaran? Paano kung magtrabaho ako ng ilang taon pa at babayaran ko po kayo ng danyos perwisyo? Alam mo na hindi yan ang gusto ko. Kung ganoon, ano po ang gusto ninyo? Sa tingin mo, Isabel? Sa pagkakataong ito, hindi na kita hahayaan pang tumakas. Papa, Mama, gising na po. Wow, ang sweet po ni na Papa at Mama. Nakakahiya. Mika, mauna ka na sa sala at maghintay. Susunod na sina Papa at Mama. Opo. Bakit? Nahiya ka? Isabel? Tungkol sa nangyari kagabi. Pag-usapan natin. Sa susunod na lang po. Mahuhuli na po si Mika sa eskwela. Mauna na po ako. Sir Miguel, kailangan niyo po sanang pirmahan ang dokumentong ito. CJ, maghanda ka mamaya. Sasabayan kitang mag-lunch. Wag na po. May lakad na po ako kasama ang kaibigan ko. Kung wala na po kayong kailangan, aalis na po ako. Kasalanan ko, hindi ko napigilan ang tukso kagabi. Nakipag one night stand ako sa ex-husband. Paano ko ba siya haharapin ngayon? Assistant Marco, ang taong nakipagtalik tapos tumakbo. Ano ang ibig sabihin no? Ayaw niya bang panagutan? Ayaw niya bang panagutan? Sa ganitong sitwasyon, dapat po mas maging proactive ang lalaki. Sir Miguel, bakit po hindi ninyo subukang bumili ng bulaklak at umamin? Maghanda ka ng ilang bagay para sa akin. Nakaayos na po ang lahat, Sir Miguel. Si Attorney Reyes po ay dapat nasa coffee shop na ito. Hay, huwag kang gumalaw. Mali. Bakit ako alis? Ako ang ama ng bata. Isabel, salamat sa abala. Ang totoo, hindi ko naman talaga ginasto ang diborsyo. Naiintindihan ko po. Sisikapin kong makipag-ayos. Kung pwede sana, gusto ko pa ring makipagbalikan. May ex-husband niya pala talaga siya at gusto pa siyang balikan. Hindi ba't sinabi nating magde-date tayo mamaya? Sinusundo na kita. Anong date po? Ikaw ang nangako kahapon. Nakakalimutan mo na, Mika. Opo. Na-miss mo ba si Papa? Opo. Miss na miss ko po kayo, Papa. Pagkatapos ng diborsyo, patuloy pa rin. Ginugulo ang ex-wife. Parang hindi naman tama yan, di ba? Anong hindi tama doon? Kami ng ex-wife ko, may feelings pa rin kami. Gusto ko siyang balikan, bawal ba? Isabel, ang taste mo talagang bumababa na ng husto. Miguel, anong pinagsasabi mo? Si Anton po, nandito lang siya para sa divorce consultation. Anong consultation? Kung paano mang-agaw ng asawa ng iba. Miguel, wag po kayong kung ano-anong magsabi. Pag-uwi na lang po tayo mag-usap. Pasensya na po. Sa susunod na lang po tayo magkita. Binilhan ka ni Papa ng bagong laruan. Pumunta ka sa kwarto mo at maglaro. Opo. Miguel, nagtatrabaho lang ako kanina. Mahalaga sa akin ang kasong ito. Si Anton, nandito lang siya para sa legal advice. Kailangan sa trabaho. Sa coffee shop, tuwang-tuwa kang tumatawa. Kailangan pa niyang hawakan ang buhok mo. May balahibo lang po sa buhok ko. Tinanggal niya lang po. Hindi naman po ibig sabihin noon ang kahit ano. Ang paghawak sa buhok mo, walang ibig sabihin. Ang nakipagtalik, walang ibig sabihin. Kung gayon para sa'yo, ano ba talaga ang may ibig sabihin? Miguel,
Anong ibig mong sabihin? Kahit sino, kaya mo. Ganyan ka ba sa lahat? Baka ako ang hindi nakakaintindi sa'yo. Ganoon po pala ang tingin niyo sa akin. Ano ngayon kung close tayo? Makikipag-usap ako sa kung kanino ko gusto. Wala kang pakialam dito. Huwag mong kalimutan, diborsyado na tayo. Wala na tayo anumang tunay na relasyon. Walang koneksyon. Isabel, ulitin mo yan. Sa gabing yon, ikaw ang... Sabi ko tapos na tayo. Iniisip mo ba na sa isang gabi ay magbabago ang lahat? Sir Miguel, masyad kang bilib sa sarili mo. Tama ka. Diborsyado na tayo. Mula ngayon, hindi ko na pakikialaman pa ang personal mong buhay. Gawa ba sa utak ng baboy ang utak mo? Ang isang normal na tao ay hindi makakaisip ng ganyang kasamang ideya. Lumayas ka at ulitin mo. Anong nangyari kay Sir Miguel ngayon? Parang nakalunok ng dinamita. 3 kasamahan na ang pinagalitan niya at pinaiyak. Isabel, hindi ba close kayo ni Sir Miguel? Bakit hindi mo subukang pakalmayin? Ano nang pakialam ko kung masama ang kanyang loob? Mauna na ako sa Kakaiba, bakit parang lahat ng tao ngayon ay masama ang loob? Sir Miguel, Nandito na ba si Attorney Reyes? nandito na po. Siya, kanina. Mayroon ba siyang naging reaksyon? Anong ginagawa niya ngayon? Si Attorney Reyes, mukha, wala naman pong nagbago. Ngayon po, pumunta na siya para asikasuhin ng kliyente. Para sa kanya. Wala lang pala ako sa kanya. Ngunit, ang kliyente, si Sir Reyes, parang hindi maganda ang ugali. Sir Miguel, gusto niyo bang tingnan? Hindi. Mula ngayon, ang mga bagay tungkol sa kanya ay hindi mo na kailangang iulat sa akin. Ginoo. Ano po ang dahilan kung bakit gusto ninyong mag-divorce? Nako. Ang asawa ko kasi sa bahay. Nagluluto lang at naglilinis ng sahig. Walang ka-spark-spark. Ako naman, may kabit akong estudyante sa labas. Nako, yun, maganda na, marunong pang makipaglaro. Naku, di tulad niya. Matanda na at laos. Nahihiya akong ilabas siya. Sa aspeto naman po ng ari-arian, ano po ang iniisip? Anong iniisip ko? Siyempre, alis siya na walang dala. Ang bahay at kotse ay pinaghirapan kong kitain. Siya, sa bahay lang naman. Nagluluto, naglaba, nag-aalaga lang ng bata. Sino ba ang hindi marunong gumawa ng mga yan? Gusto pa niyang hatiin ang aking ari-arian? Huwag siyang umasa. Sasabihin ko sa'yo. Ginoong Reyes, malinaw na nakasaad sa batas na ang conjugal property ay nararapat na pantay na hatiin. Hindi niyo po dapat suluhin ang desisyon. Bukod pa rito, nagtaksil kayo sa inyong kasal, kaya kayo ang may kasalanan. Anong kasalanan? Ano naman kung nagtaksil ako? Kung may kaunting ganda lang siya, kailangan ko pa bang maghanap ng iba? Naku talaga. Kung may kaunting ganda lang siya, kailangan ko pa bang maghanap ng iba? Naku. Miss Reyes. Pag tiningnan kong maigi, maganda ka rin pala ah. Kung ang asawa ko ay kasing ganda mo. Hindi ko na kailangan makipaghiwalay sa kanya, di ba? Ginoo, pasensya na, hindi ko po kayang hawakan ang kasong ito. Maaari po kayong umalis. Anong klaseng ugali yan? Sasabihin ko sa'yo, isa akong mahalagang kliyente ng law firm ninyo kung ayaw mong matanggal. Paglingkuran mo ako ng maayos. Hindi pa ako nakakatikim ng abogada. Anong ginagawa mo? Manyakis ka, bulok ka hanggang sa buto, nararapat kang mabuhay. Sa imburnal, nabubulok at nangangamoy. Ang asawa mo, sa sobrang kamalasan niya, ay nakilala ka pa niya. Lakasan mo ang loob mong itulak ako. Binibigyan na nga kita ng pabor, abusado ka pa. Ngayon, kailangan kita. Ang kinin, halika. Anong ginagawa mo? Huwag. Saklolo, bitawan mo ako. Sino yan? Sir Miguel, kayo po, bakit po bigla kayong naparito? Ako at si MS, Isabel, kami, nag-uusap lang kami tungkol sa kaso. Nagtatalakay ng kaso. Opo. Ang kaso ni Sir Reyes ay ang pagmanyak sa empleyado ko. Pagkakamali lang po, lahat ay pagkakamali lamang. Sir Miguel, tingnan niyo po, ilang taon na tayong magka-partner sa negosyo. Hindi na kailangan dahil lang sa isang babae ay masira pa ang samahan natin, di ba? Sa halip na pakikipagtulungan,
Mas gusto kong maglaho ka sa lungsod ng silangan. Sa halip na pakikipagtulungan, mas gusto kong maglaho ka sa lungsod ng silangan. Assistant Marco. Tapusin ang lahat ng pakikipagtulungan sa Reyes Group. Ipabatid sa industriya na kanselahin ang pamumuhunan sa Reyes Group. Kolektahin ang ebidensya ng tax evasion, bribery, at malicious bidding. Ibigay ang lahat sa pulisya. Opo, sir. Naku, kawawa naman si Sir Reyes. Natsyempuhan pa niya na masama ang mood ni Sir Miguel. Ngayon, si Sir Reyes. Mauubos pati brief niyan. Sir Miguel, maawa ka, palayain mo na ako. Magsusorry na ako. Nagkamali ako. Maawa ka, palayain mo na ako. MS, Isabel. Nagkamali. Kung may silbi ang paghingi ng tawad, bakit pa kailangan ang pulis? Ang tulad, dapat sa'yo tinatanggalan ng pagkalalaki. Para hindi ka na makapamerwisyo pa ng iba. Hindi. MS, Isabel, nagkamali ako. Kalag ka rin siya palabas. Baliin ang kanyang mga kamay. Opo, sir. Sir Miguel. Salamat sa'yo. Ginagawa ko to para sa reputasyon ng law firm, hindi para sa'yo. Bumalik sa trabaho. Sa loob ng 15 minuto, gusto kong makita ang mga naayos mong dokumento. Sabi ko, tapos na tayo. Iniisip mo ba na sa isang gabi ay magbabago ang lahat? Sir Miguel, masyado. Kang bilib sa sarili mo. Galit na galit si Miguel. Noong araw na iyon, ang sinabi ko ba noon ay masyado bang harsh? Ayos ka lang ba? Tutulungan kitang tumayo. Sandali lang. Parang na-sprain ang paa. Huwag kang mag-alala. Saktong may dala akong first aid kit. Tutulungan kitang gamutin. Kapag lumalabas ka, palagi kang may dalang first aid kit. Hindi po. Si Sir Miguel. Napadaan lang sa Batika at binili lang po para handa po. Halika. Okay na yan. Dahil hindi maganda ang paa mo, gusto mo bang ihatid na kita? Ito rin ang gamot para sa'yo. Salamat sa'yo. Mama, nakauwi ka na. Mika, Nasaan si Papa? Si Papa, nagluluto sa kusina. Tapos na ang pagkain. Kumain na tayo. Miguel, nakita ko ang mensahe na pinadala ni Assistant Marcos. Ikaw ang nagpautos na ibalik ito sa akin. Ngayon lang ako naging pakialamero. Hindi na mangyayari ulit. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Miguel, mag-usap tayo ng maayos. Wala na tayong pag-uusapan. Ang mga bagay tungkol sa'yo ay wala akong pakialam. Kahit pa, ikaw at ang ex-husband mo ay magpakasal muli. Wala akong anumang sasabihin. Kahit pa, ikaw at ang ex-husband mo ay magpakasal muli. Wala akong anumang tutol. Anong ex-husband? Sasagutin ko lang ang tawag. Tama nga. Mas importante pa rin siya kaysa sa akin. May gagawin pa ako. Aalis na ako. Hello. Isabel, nakipagbalikan na ako sa ex-wife ko. Hindi na kailangan ng kaso. Mabuti naman, binabati kita. Nga pala, kumusta na kayo ng lalaking yun? Noong huli, hindi ba? Inakala niyang ex-husband mo ako? Ex-husband. Oo. Oo, halatang halata ang selos niya. Naririnig ko na. Ah, kaya pala, ganoon pala. Kung gayon, nasaktan ko nga siya sa mga sinabi ko noon. Mama, nag-away ba kayo ni Papa? Hindi. Nagkaroon lang ng konting hindi pagkakaunawaan. Alam ko na nga, si Papa, hinding-hindi siya magagalit kay Mama. Gusto na gusto ni Papa si Mama. Ngayon,
Dahil gabi na umuwi si Mama, kanina pa siya nakatingin sa may pinto. Talaga? Oo nga, pareho kayong duwag. Gusto nyo naman ng isa't isa, pero nagkukunwari pa kayong hindi. Mama, habulin mo si Papa, tulad ng prinsesa, na humahabol sa prinsipe sa TV. Tama ka nga. Malinaw naman na, gusto ko si Miguel de Luca. Matagal na niya akong hinahabol. Oras na para ako naman ang humabol sa kanya. Sige, Mika, maging mabait ka sa bahay, ha? Si Mama na ang bahala, ibabalik ko si Papa para sa'yo. Sir Miguel, anong saysay ng pag-iinom mag-isa? Gusto mo bang magsaya kasama ko? Mayroon din kaming espesyal na menu ng inumin dito. Layas, nandidiri ako. Bakit? May kailangan ka? Miguel, gusto kong ipaliwanag, ang tungkol kay Anton, hindi yun ang iniisip. Ayoko nang marinig. Isabel, ikaw mismo ang tapos na tayo. Kung gayon, pwede pa ba tayong magkabalikan? Wala akong oras para makipaglaro sa'yo ng walang kwentang laro na yan. Tatlong bola. Kung maipasok mo ang isa, susundin ko ang gusto mo. Bago kami maghiwalay, madalas kami naglalaro ng ganito. Bakit ba kahit matagal na kitang tinuruan, wala ka pa ring maipasok? Baluktot kasi yung tako, hindi pantay yung mesa. Bahala na, basta hindi ako talo. Baluktot kasi yung tako. Hindi pantay yung mesa. Bahala na. Basta hindi ako talo. Halika, tutulungan kita. Ang pulso, ganito ang hawak. Pangalawang bola. Hindi pumasok. Pangatlong beses. Huwag kang umiyak. Tutulungan kita. Ano ang gusto mong sabihin? Makikinig ako. Hindi ko ex-husband si Anton. Sa totoo lang, wala akong ex-husband. Lahat yan ay gawa-gawa ko lang para lokohin ka. Kliyente ko lang siya. Maniwala ka sa akin. CJ, naniniwala ako sa'yo. Ano pa? Ha? Bakit ka nakipaghiwalay sa akin noon? Noon, ang pamilya Reyes ay may utang na daan-daang milyon at hinahabol ng utang. Ayoko lang madamay ka. Huwag kang umiyak. Isabel, kasalanan ko. Hindi ko nagawang protektahan ka ng maayos. Simula ngayon, matuto kang umasa sa akin. Ha? Kaya, hindi ka nagalit, tama? Kaya, hindi ka nagalit, tama? Kailanman. Isabel, kailanman ay hindi ako nagalit sa'yo. Dati ikaw lagi ang nauuna. Ngayon,
Oras na para ako naman ang mauna. Anong balak mo? Suyuin ka. Kaya papa at ma'am, nagkabalikan na kayo. Tama. Nga, sa pagbabalikan ni na papa at mama, malaki ang naitulong ni Mika. Sige na. Papasok na sina papa at mama sa trabaho. Kaya maging mabait ka sa bahay ha. Sige po. Tara. Tingnan mo ang love line mo. Napaka-komplikado. Kailangan mong makahanap ng kasama mo sa buhay. Isabel, may nag-order ng bulaklak para sa... Dumating sa opisina. Sino ang nagpadala nito? Galing sa asawa ko. Wow, Isabel. Ikaw talaga. Hindi ka man lang nagsabi, may asawa ka na pala. Oo nga. Nakakainggit naman. Ang ganda naman ng bulaklak na yan. Madali talagang lokohin ang mga batang babae ngayon. Ang lalaking tulad ko na may laman. Walang nakaka-appreciate. Sino yan? Siya ang bagong operations supervisor ng legal department. Palagi siyang manyok kung makatingin. Many okis kung makatingin. Nakakainis talaga. Kung ano-ano ang pinagsasabi mo. Siya ang bagong operations supervisor ng legal department. Palagi siyang manyok kung makatingin. Many okis kung makatingin sa mga tao. Nakakainis talaga. Kung ano-ano ang pinagsasabi mo. Ang pagsusuot nyo ng ganyang klaseng palda, hindi ba't yan ay para? Hindi ba para sa mga lalaki yan? Kung gayon, Supervisor Lim, ang pagsusuot mo ba ng pantalon ay para ba? Ay para itago ang kapintasan mo? Isabel, anong arte-arte mo dyan? Ang tulad mo. Sobra pa kung bibigyan ko ng 3 puntos. Ang asawa mo. Isang walang kwentang, bubwit lang. Mas malakas ang asawa ko kaysa sayo. Supervisor Lim, iminumungkahi ko na tumingin ka muna sa salamin bago ka lumabas. Walang gusto makakita ng kalbo na nagbibigay ng puntos. Ang klaseng babae na tulad mo, anong klaseng lalaki ang gugustuhin ka? Malamang isang matandang binata, na lampas 50 anyos, di ba? Ako ang supervisor, na milyonaryo ang sahod. Kahit makita niya ako, kailangan niya akong luhuran at tawaging ama. Talaga? Ako ang asawa niya. Ano ang sinabi mo? Ipapagawa mo sa akin kanina. Ano? Sir Miguel, ikaw ang asawa ni Isabel? Sino ka ba para gawin yan? Assistant Marco. Kalab ka rin yan palabas at tapusin. Sige po. Hindi po, Sir Miguel. Nagkamali po ako. Alam ko na ang pagkakamali ko. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Isabel, tara, umuwi na tayo. Naghanda ako ng sorpresa para sa'yo. CJ, bakit? Ang misteryoso naman. Mama, bawal tumingin, ha? Esan, Tapos na. Isabel, 5 taon na ang nakalipas, hindi kita naprotektahan ng maayos. Ngayon, papayagan mo ba akong muling maging asawa mo? gusto ko. Sana sina Papa, Mama, at Mika ay laging maging masaya. Halika. Mag-kiss naman kayo, Papa at Mama.